Kaibigan, kamusta ka? May tanong ako sa'yo. Kapag naisip mo ang salitang kaharian, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Korona? Palasyo? Mga batas? Alam mo ba na ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa mga panlabas na bagay? Ito ay isang bagong buhay na puno ng kapayapaan, katuwiran at kagalakan sa banal na espiritu. Welcome po sa Day 2 ng ating Your Kingdom Come series. Excited po ako na i-share sa inyo ang verse natin ngayon na makakatulong sa atin na maranasan ang kaharian ng Diyos sa araw-araw. Ngayon, kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, i-click mo na yan para hindi mo mamiss ang ating mga daily devotionals. Basahin po natin ang Romans chapter 14 verse 17 at ito po ang nababasa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa mga pagkain o inumin, kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa banal na espiritu. Ang context po nito, si Paul ay nagpapaliwanag na ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay hindi nakabase sa mga panlabas na ritual o alituntunin tulad ng kung anong pagkain ang pwede o bawal. Ang tunay na sukatan ay nasa loob. May katuwiran ba sa puso mo? May kapayapaan ba sa gitna ng kaguluhan? May kagalakan ka ba kahit may pinagdadaanan? Ang katuwiran po ay hindi lang pagiging mabait. Ito ay ang pagiging tama sa harapan ng Diyos dahil kay Jesus. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi katahimikan kahit nasa gitna ng bagyo. At ang kagalakan naman ay hindi lang kasiyahan, kundi kaligayahang galing sa Espiritu na hindi kayang nakawin ng kahit na anong mga pagsubok. Now, i-connect po natin ito sa kwento ni Paul at Silas sa kulungan doon sa Acts chapter 16. Habang sila ay nakakulong, sugatan at ginapos, hindi sila nagreklamo. Nagpuri sila sa Diyos at doon naramdaman nila ang kagalakan at kapayapaan kahit sila ay nasa kadiliman. Ang kaharian ng Diyos ay nandoon sa loob ng selda sa gitna ng hirap dahil naroroon si Jesus. Tatlong paraan, kaibigan, para maranasan po natin ang kaharian ng Diyos sa araw na to. Una, hanapin ang katuwiran sa Kanya. Huwag mong ibase ang sa performance mo. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos at hayaan mong siya ang magtuwid ng puso mo. Pangalawa, piliin ang kapayapaan. Kapag magulo ang paligid mo, pwedeng tahimik ang puso mo kapag si Jesus ang sentro. Pangatlo at panghuli, magpuri kahit may pasakit. Ang kagalakan sa espiritu ay lumalakas kapag pinipili mong magpasalamat kahit may mga struggle sa buhay. Kaibigan, kung gusto mong maranasan ang kaharian ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay mo, huwag kang tumingin sa panlabas. Tingnan mo ang mga ginagawa ng Diyos sa puso mo. Kapag may katuwiran, kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Kanya, doon mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po dahil ang iyong kaharian ay hindi tungkol sa panlabas na bagay, kundi tungkol sa buhay na binago mo. Bigyan mo po ako ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesus, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at kagalakan sa bawat araw. Tulungan niyo po akong magpuri, gaya ni Paul at Silas, kahit may mga pinagdadaanan. Ikaw, Jesus, ang mag-aari sa puso ko, sa tanging pangalan mo. Amen. Amen. Praise God. Kaibigan, bago ka umalis, i-comment mo naman, anong bahagi ng buhay mo ang gusto mong maranasan ang kapayapaan o kagalakan ng Diyos? Ikwento mo ito at ipagpapray natin yan. At kung may prayer request ka, ilagay mo sa ating comment section at ipapanalangin po natin ang bawat isa. Salamat sa pagsama sa Day 2 ng Your Kingdom Come series. Kita-kita tayo bukas for Day 3. Let's keep bringing His Kingdom into our daily lives. Bye for now.